great is thy faithfulness. Takilang iyong katapatan, Panginoon. Mapurihan ka, parangalan ka sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran sa Doha, QICM, ang mga dati kong Kalsad Group, dyan din sa Doha. Magandang umaga sa lahat po na i-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po at salamat po kayo'y nakikipag-aral sa amin. Purihin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Sorry po, tayo po'y manalangin. Malaking pasasalamat ang aming nais na ialay sa inyo, aming Panginoong Diyos, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maraming pong salamat na gagabayan mo po kami sa aming pag-aaral. Maraming salamat ng Banal na Espiritu ang siyang magpapahayag to reveal Himself to us, Lord, para po may transformation, tunay na pagbabago sa aming buhay. Maraming pong salamat na kami patuloy na nililinis nyo sa inyong salita. The entrance of thine word giveth light. Salamat po sa liwanag at maliwanag sa aming kalagitnaan. Salamat sa Banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin ng lahat ng aming pinag-aaralan. We welcome your holy presence, Father, Lord Jesus, the Holy Spirit. We give you all praise and all glory. In Christ Jesus we pray. Amen. Magandang umaga, Sister Tess Yusi, Sister Evelyn Oblea, Sister Luz Mandap. Ayan. Marami pong salamat. Nandyan kayo. So kahapon po, maganda po yung topic natin is about love and humility. Na kapag talagang ikaw ay may pag-ibig ng Diyos, ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka rin yung taong mayabang. Wala tayong maipagmamayabang. Kaya nga, anuin lang natin ito, kahapon, dun sa pinag-aralan natin sa Jeremiah chapter 9, verses 23 and 24, na huwag magmamalaki. Ang ating ipagmamalaki, ang ating pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Sapagkat, bakit natin ginagawa yun? Siya lang pinagmamalaki natin dahil sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala, pati na nga yung buhay natin at hininga, sa Kanya rin yan. Kaya, hindi nawawala ang pasasalamat, pagdakila, at paghanga, pagsamba sa ating Diyos. Kasama na siyang ating ipinagmamalaki at hindi ang ating sarili. Tapos, sinabi rin ng Panginoon sa 2 Korinto, chapter 10, verse 18, na pararangalan ng Diyos ang mga karapat-dapat. Biro niyo po, ang pag tayo nagpapakababa, siyang pagbibigay ng karangalan sa atin. He will lift us up. Hindi na natin kailangan na itaas ang ating sariling bangko. Hayaan na natin ang Diyos ang magtaas ng ating bangko. Ika nga. Kung meron man tayo nagagawa, purihin ng Diyos. Kung meron tayo na-accomplish, purihin ng Diyos. Pasalamatan ng Diyos. Sa Kanya lahat galing yan. Tayo ay Kanyang mga daluyan. Ika nga. Ibig sabihin nun, we are a vessel. Lalagyan, sisidlan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo pwedeng magmalaki. Wala tayong pagkakataon na ipagmalaki ang anumang bagay na ating nagagawa. Sapagkat sa Diyos lahat, galing ang lahat ng yan. Kaya sabi doon, ganon din ang sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 3. Magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Isa pa po yun. Alam niyo po ba na kapag lagi mong iniisip ang sarili mo lagi mong iniisip, yun po ay isa ring sinyales na ikaw ay mapagmataas. Kung lagi mo na lang iniisip ang sarili mo, at saka kapag ka nagsasalita ka, lagi mo ring sinasabi yung sarili mo, very dangerous po yun. Ako, yung palaging ganun. Ako ganito, ako ganyan, ako ganto. Kapag lagi mong sinasabi yung ako,
ikaw, ang sarili mo, yan ang bukang bibig mo. Ibig sabihin, sa puso mo, itinataas mo ang iyong sarili. Kaya mag-iingat po tayo before we say a word. Kaya nga, sinasabi po ng salita ng Diyos, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable into thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. Kaya nga, pinagbabantay tayo ng Panginoon sa mga bagay na sinasabi natin. May the words of my mouth, sabi niya, yung mga salita na lumalabas sa aking bibig, and the meditation of my heart. Ano ba ang pinag-iisip mo? Ano ba nasa saloobin mo? In-explain ko na po ng mabuti yan about our heart noon pong Sunday. Kaya mainam po na pinag-aaralan natin yun ng paulit-ulit para hindi natin makakalimutan. Kasi tayo mga tao, makakalimutin. Totoo po yun. Kaya nga, the Lord frequently reminds us. Ang sinasabi niya, remember, remember, remember. Lagi niyang sinasabi natin, alalahanin mo, alalahanin mo, alalahanin mo. Kasi, ang tao, yung span, yung konti lang, yung pagkakataon na natatandaan niya yan, na may memorya niya yan, at ginagawa niya yan. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, we meditate, pinag-iisipan mo, paulit-ulit mong pinag-iisip. Kaya nga, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. Sa book of Psalms po yun. Kaya nga, we cannot escape, hindi tayo pwedeng masabi natin, ay hindi naman, kung yun lagi-lagi yung sinasabi mo, di ba? Kung lagi-lagi yung sinasabi mo, yung sa'yo, very dangerous po yun. Kaya nga, sinasabi nga, pag nag-aabala ka ng pag-iisip ukol sa iyong sarili, yun na po yun, very dangerous po yun. Kasama yun ng pagmamataas. Kapag ka nag-uusap kayo, ikaw ang nangunguna sa conversation. Laging ikaw ang bida. Ibang klase po yun. Kaya kailangan, kung nagbibida tayo, meron tayong binibida, ang Panginoon ang ibibida natin. Pag binigyan ka ng pagkakataong magsalita, ang lalabas sa bibig mo ay ang patungkol sa Panginoon. Hindi yung patungkol sa sarili mo. Hindi yung kabutihan mo. Hindi yung mga nagawa mo. Kundi ang Panginoon, sapagkat siya lahat ang gumagawa ng mga bagay na iyon. Kaya nga, iba na po ang konteksto. Iba na ang mga sinasabi natin. Iba na ang pananaw natin. Magmula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas at manonobos ng ating buhay. Kung meron tayong may pagmamalaki at meron tayong sinasabi, lagi-lagi ang patungkol sa Panginoon. Lalo na po ng una, alam nyo, kapag may sinabi sila, praise the Lord, di ba? Praise the Lord, lagi po natin sinasabi, praise the Lord. Kaya yung ibang mga tao, binigyan tayo ng tatak, yan ang yung mga praise the Lord. Ayan na yung mga taong praise the Lord. Kasi, laging namumutawi sa ating bibig ang praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Para sa iba, nililibak tayo kapag lagi nating sinasabi ang Diyos. Pero sa totoo lang, iyon po ang karapat-dapat. Bukang bibig. Pag bumukas ang bibig mo, bukang bibig, sabi niya, ano ang nilalaman ng iyong bibig ay nilalaman ng iyong saloobin, ang iyong puso. It's there, right in the secret place of your own life. Yung sikreto, yung walang nakakaalam, and only God knows. It's the core of our being. Doon tayo nagkakaroon ng mga decisions, doon tayo nagkakaroon ng mga bagay na ating pinakakaisip. Yeah, they're all connected kapag sinabi yun ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag yung ibang tao, narinig nila tayo, praise the Lord. Kung merong magandang bagay, praise the Lord. Di ba? Kung merong testimony, praise the Lord. Di ba? Praise the Lord. Talaga yun po. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Ngayon nga po, hindi na masyadong
Hindi na masyado tayong sinasabihan ng ganun eh. Ano na kaya? Ano na kaya ang lumalabas sa bibig natin? Kapag may magandang bagay, praise the Lord pa rin ba? Sana po manatili yon sa atin. We always praise the Lord in everything. We always give thanks to the Lord for His good and His love endureth forever. We always praise the Lord for He is great. Siya'y dakila. And we always worship the Lord for He is holy. Siya'y Diyos na banal. Yan ang nagiging buka ng bibig natin. Yan ang bukang bibig. Yan ang sinasabi natin palagi. We are different from this world. Kaya nga sabi, be transformed. Magbago na, renew. Everything is made new. Hindi lang in our spirit, our soul, and in our bodies as well. So, yun po. Kaya sabi dun sa Philippians chapter 2 verse 3, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Kaya mahalata mo naman ang isang tao kung mayabang, wala na lang ibang sinasabi kundi yung sarili niya. So may sinabi, sigurado sisingit din niya yung sarili niya. Hindi po tayo ganon. We are already very different. Nagbago na po tayo. Wala na sa ating bokabularyo ang maganyang mga salita. Excuse me po. Ngayon, 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. So, ganun, meron pong ding sinasabi dito. 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. Ito rin po, hindi lamang sa mga may edad, adults, pati na rin sa mga kabataan, ganun din ang sinasabi ng Panginoon. 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Tapos, alam natin itong 1 Peter chapter 5 verse 7. Ano ba yung sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Ipagkatiwala ninyo sa Kanya. So, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Iyon po. Ganyan din ang sinasabi niya sa mga kabataan. So, kung mas bata ka, at mas magalang ka sa mga matatanda, maganda pong senyalis yun. Kasi karamihan sa mga kabataan ngayon, palaban. Hindi na nila nire-recognize yung parental authority. Gagawin nila ang gusto nila. Ganyan na po ang ating generation ngayon. Ang mga umuusbong, ngayon lumalaki. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata, ng patungkol sa salita ng Diyos, maiiwasan na magkakaroon sila ng ganong ugali. Kaya nga ang mga anak, mga apo, dinadala yan sa Sunday school. Para sa ganon, bata pa lang sila, marinig na nila ang salita ng Diyos. Maturuan na sila ng tamang pananaw. Una sa Diyos at sa mga tao. Ganon din ang ating ituturo, the same word. Para sa mga kabataan, para sa mga middle age, para sa matatanda, everyone. Ang Biblia po ay para sa lahat. Hindi lang ito namimili ng edad. Ito ay para sa lahat. Kaya nga, ang sabi sa atin ng Panginoon, at kayo naman mga kabataan. So God is speaking through the Apostle Peter. Sa mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Listen to the words of your parents or those in authority. Makinig. Sumunod. Kasi napakaganda po na kapag ang isang kabataan ay masunurin, pagdating ng paglaki niya at magkapamilya na siya, masunurin din ang mga anak. Kaya nga ito, makikita niyo ito. Yung mga kabataan noon, na may mga asawa na ngayon, may mga anak na, apo na pasaway noon pa man,
makikita nila ang kanilang sarili sa mga anak din na pasaway. Same thing. Kaya po alam nyo, sasabihin natin sa mga bata, it pays. Ibig sabihin, napakaganda nung sa simula pa lang, mayroon na silang paggalang sa kanilang mga magulang. After sa Diyos, may paggalang sila sa kanilang mga magulang. Yun sinasabi ng salita ng Diyos. Honor your parents. Igalang mo ang iyong mga magulang. Igalang mo ang mga taong mas nakatatanda sa iyo. Huwag mong ipilit yung sa iyo. Karamihan sa mga kabataan, ipipilit nila ang gusto nila. Kaya anong nangyayari? Napapahamak sila. Akala nila kaya na nila. Yun ang malaking pagkakamali. Pagka lumaki-laki ka na, noon, lagi mong sinusunod ang sinasabi ng magulang mo. Pero pagka yung mga teenagers na, wala na. Mas gusto nilang makisama sa iba. Kaya, ang pundasyon ng lahat ng bagay na ito, ng pagtuturo at pagtutuwid ang salita ng Diyos, nasa bahay yan. Nasa bahay. Ang mga magulang ang magtuturo sa kanilang mga anak ng lahat ng yan. Kaya ako nabanggit yun, kasi ito rin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin natin uli. 1 Peter chapter 5 verses 5 and 6. At kayo naman, mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Yun po. Basahin po yun ulit-ulit. Merong dahilan ang Diyos bakit niya sinasabi yun. Sapagkat siya na mismo ang magpapala sa iyo. Hindi ang tao ang Diyos. Pag nakikita niya na may kababaan ka ng loob, nirerespeto mo ang mga nakakatanda at naririnig mo ang mga payo nila at sinusunod mo, napakagandang halimbawa yon ng isang kabataan na masunurin sa magulang at masunurin sa mga taong mas nakatatanda sa kanila. Kasi ngayon, ang mga kabataan halos wala ng respeto. Yun na lang tunay na nakakakilala sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Pero normally, wala na. Marami, wala na. Kaya nga po, we have to teach our children the holy ways of the Lord. Diyan pa lang sa ating tahanan. Kasi sabi niya, sinasabi na ng Diyos, bakit gusto niya manatili tayong mababang kalooban o mapagpakumbaba? Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Yung kapalaluan, yun ang naging kasalanan ni Lucifer. Ang kapalaluan will not take you anywhere. It will bring you down permanently. Tingnan mo siya. He does not have any time para siya ay magbalik loob sa Diyos. Forever na yun. Yung naging decision niyang yun, forever na rin. Salamat sa Panginoon, tayo ay nilalang niya. Sangayon sa kanyang wangis, He gave us a chance because He loves us. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya kakaiba po tayo. Kakaiba ang tao. Kaya nga, mismo ang ating Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ang ating Panginoon Kristo ay pinadala sa atin. Para sa ganoon, He became our substitute. Siya ang pumalit sa atin. Kaya tayong lahat ay mamamatay, pero siya na ang gumawa nun para magkaroon tayo ng buhay. So we will never take off our eyes on Jesus. Kaya hindi mawawala ang paningin natin sa ating Panginoon Kristo. Because looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Lagi-lagi tayong nakatingin sa ating Panginoon Kristo. He's our best example. He's God in human form. Pero itinabi niya yon. Alam natin yon. It is written in Philippians chapter 2. Kaya nga may halimbawa tayo. Hindi lang basta sinasabi sa atin, idinidikta sa atin, mababa ang kalooban natin. Pero sa totoo, ganun ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Though He was God, itinabi niya lahat yan. At pumayag siya na siya ay mabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng ating kasalanan, para sa ikaliligtas natin, para magkaroon tayo ng pagkakataong makapagbalik loob sa Diyos, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na sinasabi niya.
Kaya nga, sinasabi na niya sa atin, ang kapalaluan will bring us down. Subalit, ang kababaan will bring us up. Kapag kayo nagpapakataas, ibababa ka. Pero kapag ikay nagpapakababa, itataas ka. So, it's the opposite talaga. Sabi niya, sabi niya sa atin doon sa 1 Peter chapter 5 verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang pagpapasakop, ang lagi nating iniisip, ay pagpapasakop sa Diyos. Kasi yun ang sinabi niya. Yun ang kanyang mga itinakda na makakabuti sa atin. Makakabuti, hindi makakasama. Sabi niya, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Maghintay-hintay ka lang. Hindi mo na kailangan i-promote ang sarili mo. Ang Panginoon ang magpo-promote sa iyo. Kung umahanap ka ng promotion, be promoted by God. Hayaan mo ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Kapag ang tao, inipilit na siya ma-promote, marami ang magrereklamo kasi nilalagpasan niya yung iba dahil kumakapit siya sa ibang bagay. Pero yung totoo na kailangan i-promote, napapansin ng Diyos yan. At siya ang kanyang itataas. Pagpapalain siya. Kung hindi man yung promotion na hinihingi mo sa trabaho o sa anumang bagay, ang Panginoon mismo ang magtataas sa iyo. Hindi mo na kailangan itaas ang iyong sarili. It will be God who will do that for you. Kaya napakaganda po talaga na mamuhay ng isang tunay na mananampalataya. Yung tunay, yung totoo, yung hindi nagbabalat kayo. Hindi na nagkukunwari. Ayaw ng Panginoon na nagkukunwari. Alam na alam niya yan kung nagkukunwari tayo. Kaya nga, it should come from our heart. We have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Ano pa po? Kaya nga, Romans chapter 12. Yan. Alam na alam nyo rin ang kabanatang ito. Romans chapter 12, di ba? Tignan nyo po. Basahin po natin from verse 1. Romans chapter 12 from verse 1 to verse 3. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon. Ito na yung verse 2. Kapag naialay na natin ating buong buhay sa Kanya, we no longer live for ourselves, we live for the Lord. We already offered our lives as a living sacrifice. Tapos sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. The renewal of your mind, sabi doon. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Natignan niyo po yun. Madidiscover natin ang kalooban ng Diyos when we offer our lives to Him as a living sacrifice. And, sabi doon, the renewal of our minds. Huwag na tayong aayon sa takbo ng mundong ito. Iba yung takbo ng mundo, iba yung palakad ng mundo, kataasan ng palakad ng mundo. Sa Diyos, kababaan ng kalooban. Kaya nga, sabi doon, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Kapag nagbago ang ating kaisipan, Lord, gusto ko, yung gusto mo, yun ang gusto ko. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Then you will know the will of God. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Nandito na po sa scripture. Naghahanap tayo ng kalooban ng Diyos. Ayun na. It starts from ourselves. Ialay natin ating sarili bilang buhay na handog sa Panginoon. The change of our minds. Magbago na ating kaisipan. We don't want the way of the world. We want the way of God. Didesisyonin natin yan. Then you will know, sabi niya. Then malalaman natin kung ano ang good, pleasing, and perfect will of God. Sinabi na niya. Ngayon, verse 3. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan
ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ulitin po natin yung verse 3. Madalas po alam natin yung Romans chapter 12 verses 1 and 2. Pero yung verse 3, ulitin natin. Dahil sa kaloob ng Diyos. So it all has been given, di ba? Ibinigay lang Diyos lahat. Di ba? Nakalagay na eh. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, ito nagsasalita si Apostol Pablo. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, ayun, may kinakausap siya, ang mga mananampalataya. Sabi niya, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So it means each one has been given. Hindi tayo pwedeng magmalaki kahit na sa gawain ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na kung wala tayo, hindi nagagalaw ang gawain. Hindi po ganun. Kaya nga, nagtatalaga ang Diyos ng maraming mga naglilingkod sa Kanya sa iba't ibang kapamaraanan sapagkat ayaw niya ng one-man show. Ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, He can do it all. Nasa Kanya na lahat. Pero sa ating mga tao, He distributed. Nag-distribute siya. Siya na ang nagtalaga kung sino-sino ang mga taong nandyan. Hindi niya ibinigay sa isang tao lang. Kasi may magiging dahilan para tayo ay magmayabang at magmalaki kung nasa atin ang lahat. Subalit ang Panginoon pinili niya na tayo magkaugnay-ugnay para magtutulungan tayo para sa ikalalago ng kanyang kaharian, para mapurihan at maparangalan siya. Ngayon sabi niya, sinasabi sa atin, isaalang-alang natin na huwag pahalagahan ng higit sa nararapat ang sarili. We can't do it alone. No man stands alone. Ang mga tao, meron silang sinasabi, self-made man. Nobody made himself. Yung self-made man ay ideya ng dyablo yun. Ideya niya yun. Kaya nga yun din ang pinantukso niya kay Adan at kay Eva. You will be like God. Yan sabi niya. Kaya nga, huwag nating pahalagahan ng higit sa dapat ang ating sarili. Kahit na buti mo, napakalaki ng ministeryo, tatanda ka rin. And later on, you will go. Kaya nga, we transfer it to others. Hindi ka mukha ng Panginoon, He has everything. Pero, dinesisyonan pa rin niya na when He went back to heaven and will come back again later on, na i-distribute sa mga mananampalataya kung sino-sinong itinalaga niya. Kaya nga, there are apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, lay leaders, pinagsasama-sama lahat yan. Para sa ganun, hindi mapupunta sa puso natin at sa loob natin na napakahalaga na natin na hindi nagagalaw ang lahat ng bagay kung wala tayo. That is not true. Magpapatuloy pa rin yan. Kaya nga, hindi natin itataas ang ating sarili na mas nakahihigit tayo sa iba. It's okay. Kung yung mga ibang gawain o ibang mga lalong lumalako, purihin ang Panginoon. Yun ang pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Kaya maging tapat tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin at dadagdagan ng Panginoon yan. Pero kung konti pa lang, hindi ka natapat, paano pang dadagdagan? Diba? Kaya hindi tayo nagko-concentrate sa ating sarili, nagko-concentrate tayo sa Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang ulo, is the head of the church. Sa Kanya tayo tumitingin, hindi sa power and authority dito sa lupa. We get the power and authority from God. The power and authority is through the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. We cannot get it in any other way. Kung nagmamayabang ka, hindi matutuwa ang Banal na Espiritu sa iyo. Kasi sinasabi na ng salita ng Diyos, ang mga palalo ibinabagsak, pero nagpapakababa, yun ang tinataas. Kung iniisip mong ikaw lang importante, nagkakamali ka. Sinasabi na ng salita ng Diyos sa atin. Huwag nating pakaisipin nating sarili mas nakahigit tayo sa iba. Nobody is like that.
Sabi niya, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sinasabi na po ng salita ng Diyos. So, ito po ay para sa mga mananampalataya. At kung nais natin, kung hindi ka pa man mananampalataya, pero nais mo na sumunod sa kalooban ng Diyos, heto na. Ang kababaan ng kalooban ang pasimula ng lahat ng bagay. Kaya kapag ka oras na nagtataas ka na, tinataas mo na ang iyong sarili, ay ang Panginoon mismo ang mag-aalis sa iyo. Marami na po yung ganun. Hindi tayo pwedeng magmalaki. We all have na kailangan be grounded, ika nga. Kung saan ang pasimula, manatili ka doon. Nagsimula ang Panginoon sa iyo, mababa ang kaloob. Tingnan niyo po, ang anong halimbawa. Si Haring Saul, nagsimula siyang may kababaan ng kalooban. Pero later on, feel na niya ang pagiging hari. Feel na niya ang lahat ng mga bagay. Tumaas na yung loob niya. Sumunod siya, pero partial lang. Partial obedience, sinasabi ng Biblia, is still disobedience. Kung sumusunod tayo, sumunod na tayo all the way. Patulong tayo sa Panginoon. Tulungan niyo po ako. Ganito yung gusto niyo, pero one step at a time. Tutulungan ka naman ng Panginoon. Alam naman niya ang kakayanan mo. Hindi naman ibinubuo sa iyo ng Diyos ang responsibilidad ng minsan lang. One day at a time. One step at a time. Hindi ka naman mamadaliin ng Panginoon. Alam niya kung ano yung kakayanan mo at that time. Pero habang nananatili tayong tapat sa Kanya at nananatili tayong may kababaan ng loob sa Kanya, siya na mismo ang nagpo-promote sa atin. Hindi natin kailangan i-promote ang ating sarili. Tatandaan niyo po yun. Kahit sa gawain, kahit sa lahat ng bagay. It's the same. Pag tayo na sa Panginoon, He will teach us. Tuturuan tayo. Kaya kung mas masunurin tayo at available tayo at nagnanais tayong talaga sumunod sa Kanya, definitely, madadaanan natin lahat ng bagay na ito at makapananatili tayong ganun. Kasi nga, pakatatandaan natin habang tayo nabubuhay, ganito ang mga ginagawa natin araw-araw. Hindi po ito high theology, ika nga. Maraming mga tao, they know about the scripture, pero ano na yung buhay nila? Hindi po natin pwedeng ipagmalaki na alam natin ang scripture. Kung hindi naman natin ginagawa, nagiging walang kabuluhan ang kaalaman natin. God will judge us accordingly to what we know. Husgahan tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng reward accordingly dun sa mga binibigay niya sa atin. Kaya kung ibinigay niya, purihin ang Panginoon, gawin na natin ng buong kakayanan yan. Kung hindi sa iyo ibinibigay, okay lang. Meron naman sa iba, meron din sa iyo. Hindi pwede na humihingi ka, bigyan nyo nga, Lord, bigyan mo nga akong ganito, gusto ko ganito. Hindi po ganoon ang ating paghingi sa Panginoon. Panginoon, anong kalooban mo, siya kong gagawin. Pati sa paglilingkod, kahit sa ano. Kung ano pinagagawa ng Panginoon, yun natin gagawin. And if we are faithful in doing it, the Lord will be the one to promote us. But it always starts with our love and humility. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at pagpapakababa. And then, one step at a time, itataas niya tayo. Napakabuti po ng Panginoon. His ways are always perfect. And His ways are always wholesome. Buo. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya ito po ang iwanan ko sa inyo for the whole week, weekend, Friday, Saturday, Sunday, Monday, then Tuesday will come back. Kaya sinabi ng Panginoon, pag ikaw'y nagmamataas, ikaw ay babagsak niya. Gaya ng ginawa niya kay Lucifer. Kaya nga po, wag po tayo magiging kamuka noon. Bago na tayo ngayon. At kapag tayo bago, susunod tayo doon sa ating Panginoon. Hindi lang tagapagligtas, manunubos, tagapagtanggol natin, nananalangin. Siya ang sinusunod natin. He's our Lord. He's our Master. We obey. Sumusunod tayo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tinuro mo sa amin for today. Maraming salamat. Kahit balik-balikan namin ito, hindi nakakasawa. Because it keeps our mind fresh from what we have learned. And we pray, Lord, we didn't only listen with one ear, we also listen on the other ear.
And it went to us, Lord. Pumasok ito. We pray, Lord, na magpasok ang mga salita mo. They're like seeds that can be planted deeply in our hearts, Lord. At turuan mo po kami, tulungan mo po kami na manatiling ganoon. Tulungan mo po kami kasi kung minsan sinasabi namin, ang titigas ng ulo nyo. We have to check ourselves, baka ganun din kami. Kaya nga po, before we say anything to anyone about kahit na anong bagay, check muna natin ang ating sarili. Check muna namin ang aming sarili, Lord. Baka yung mismong sinasabi namin sa iba, yun din ang aming ginagawa. Help us, Lord, to know ourselves in accordance with your word. Linisin mo po kami sa lahat ng aming hangarin. Kaya nga, let it be our prayer. May the words of my mouth, yung mga bagay na sinasabi ng aking bibig, may the words of my mouth and the meditation of my heart. Anong mga bagay na aming pinag-iisipan? Anong mga bagay na aming binabalak? May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable. Maging katanggap-tanggap unto thy sight, O Lord, sa iyong paningin, my rock and my redeemer. Ang aking buhay na bato, ang aking tagapagligtas. Ourselves, Lord, sarili namin ang aming titignan, hindi yung ibang tao. Kaya nga sinasabi mo, alisin muna namin ang aming puwing o yung nakalagay sa aming mga mata. Baka sakaling mas malaki pa yun na sa mata namin kaysa sa mga bagay na sinasabi namin para sa iba. Teach us, Lord, manatili po ang kababahan ng kalooban. Huwag kaming magmamalaki kahit na ano pang na-accomplish namin, kahit na anong naging karanasan namin, kahit na gano'n pa kami kahaba naglilingkod sa Panginoon. It's still the same. Pareho lang. Ang kailangan, ang tunay na pag-ibig sa iyo, tunay na pag-ibig sa aming kapwa, at talagang mababa ang aming kalooban. Di naman ibig sabihin na kami tinatapak-tapakan ng iba. No, sinabi mo naman, it's an honest estimate of ourselves in accordance with the blessings, the talents, the abilities na ibinibigay mo sa amin. Hindi namin ibinababa ang aming sarili para magmukha lamang kaming may mababang kalooban. Pero yung totoo, maging honest kami sa aming sarili kung ano aming kakayanan. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. It all came from you, Lord. Galing sa iyo lahat yan. We have nothing to boast of. Ikaw ang aming may pagmamalaki, pero hindi ang aming sarili. We thank you, Lord. Hindi rin kami magkaroon ng false humility. Mali naman ang aming pag-iestima sa aming sarili, ang aming pananaw sa aming sarili. Pag nagsasalita kami, parang walang-wala kami. Parang hindi na kami umangat sa aming buhay. Hindi naman po gano'n. Ang sinasabi mo sa amin ay mas pinahalagahan namin ikaw na aming Diyos kaysa sa aming sarili. At kapag nagsasalita kami, iniingatan namin ito. Na ito'y magpahayag ng pagpapasalamat at pagdakila sa inyo kaysa sa pagpapasalamat at pagdakila sa aming sarili. Sinabi mo naman, paulit-ulit sinasabi mo, ang mga nagpapakataas ay yung ibababa at yung nagpapakababa ang yung itataas. Manatili po ito sa aming puso, Lord. Kahit na gaano pa, nagbago na. Kahit na noon, ganito lang kami ngayon, tumaas na. Manatili pa rin yun. Sapagkat yan ang pinagkatiwala mo sa amin. Help us to be responsible. Response to our ability. Anong magiging tugon namin sa mga abilidad na ibinibigay mo? That is responsibility. Kung ano ang magiging tugon namin sa mga abilidad na ibinigay mo. Kaya nga po, turuan mo kami, tulungan mo kami, gabayan mo kami araw-araw. Huwag kaming magmamatas kahit kailan. Panginoon, marami pong salamat. Linisin mo po kami, Lord. Ang mga salita namin, linisin mo rin. Ang mga bagay na pinagmalaki namin noon, patawarin mo kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang mga bagay na lumalabas sa aming bibig. It starts from the inside. Sa loobin namin, doon nagsisimula lahat ito. There'll be a change in our hearts, in our lives, Lord. And then, it will automatically come out from our mouth.
Sa iyo po ang kapurihan at kalwalhatian, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Tanggapin ang tunay na kababaan ng kalooban dahil sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Tanggapin ang kakayanang ibinigay na ng Diyos sa iyo at sa akin upang gamitin natin ito sa ikapupuri at ikararangal ng pangalan ng Diyos. Tanggapin ang mga biyaya para makapanagumpay araw-araw. Tanggapin ang kagalingan sa may mga karamdaman because by Jesus' stripes we are healed. Everything we need for life and godliness has already been given, and receive it with a grateful heart and a thankful heart to the Lord for His name alone. Para sa kanyang kapurihan lang. Para sa kanyang ikadadakilan lang. In the name of the Lord Jesus Christ, receive the things which you need so that you can conquer and be a conqueror all the time. Victory belongs to the Lord Jesus Christ. It has already been given to us. Live it. Ipamuhay natin ito. In the power of the Holy Spirit. In the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Magandang umaga po sa lahat ng nandyan. Salamat po sa inyong lahat. Yung mga hindi ko nabanggit kanina. Yan, sila Sister Esther, Sister Madonna Licop Cruz, ayan, salamat po. Sister Evelyn Oblea, ayan, Sister Jeneline Carlos UC, Sister Angelita Reyes, ayan, Sister Novi Zaratan, Sister Mariette Carlos, Chien Bravo, ayan, salamat. Lahat po ng nandiyan, purihin ang Panginoon. God bless you. Be the best of what the Lord has given you. I'll see you next week. Bye for now. God bless. Smile. Jesus loves you very, very much. Bye.